Okay, no, so time check tayo. It's 4:04 ng umaga. So ngayon, sakay ulit tayo ng jeep papuntang somewhere, no? Sakay tayo ng jeep somewhere and ipapakita ko sa inyo yung madadaanan natin na Boulevard. So share ko lang sa inyo, sa mga hindi nakakaalam, sa mga hindi taga Davao City. Alam nyo ba na kung merong tondo sa Manila na kinatatakutan ng mga dayo na puntahan, meron din kaming Boulevard sa Davao City. Yes, Boulevard, no? You heard it right. So yung Quezon Boulevard namin na yan consists of, if I'm not mistaken, 4 na barangay. Barangay 21. Oo, yan yung Mini Fares. Barangay sa may Piapi, 31D, 37D. So nasa 4 to 5, no, hanggang sa St. John, Bocana. So I think nasa 4 to 5 barangays meron kami dito sa Davao City na within the stretch or kahabaan ng Quezon Boulevard. Sa lugar na yan dati, sa pagkakaalala ko talaga yan siya. Takot ang mga dayo pumunta sa lugar na yan. Kunyari, ikaw ay taga Boulevard or mapag-alaman ng iyong kausap, mapag-alaman ng iyong kakilala, katrabaho o kung sino pa dyan na ikaw pala taga Boulevard, so medyo yan sila, mag-iingat yan sila sa iyo kasi merong mga discrimination and stereotyping sa mga tao na nakatira sa Boulevard. So lahat ay mga magugulo, may ingay, masasamang loob, gano'n, no? Sa mga war freak, kriminal, snatcher, basta mga ganong mga activity na sangkot ang mga taga Boulevard dati talaga. So kahit pa hindi ka ganon, no, ikay natatrabaho ng maayos marangal sa dahil nga lang sa the mere fact na ikaw ay taga Boulevard, so damay ka na doon. Pero noon yun nung nasa 90s hanggang sa early 2000s. So hanggang sa nilinis talaga ni Tatay Digong ang Davao City, and yun, eradicate talaga 100, nasa mga 90%, nasa mga 99% ang level, no, ng pagbabago, no, pag-eradicate ng mga mga tarantado, ng mga pasaway. Sa iba yun nanlaban, yung iba ay nahulong, nagbagong buhay, at ang iba ay umalis sa Davao para sila magbagong buhay kasi wala talagang lugar dito ang mga tarantado ng mga snatcher, hold upper, mga kidnap, ransom, so wala yun dito sa Davao City. Yung mga isolated cases, and ang iba naman ay laro, taga Albuera Leyte, pumupunta talaga ng Davao City para mang hold up ng tawag nito, jewelry shop. Di ba ang galing, no? So pag taga Davao, walang mga manloloob dito, walang taga rito na taga Davao City na gagawa ng mga ganung bagay. Maraming tambay sa Davao pero hindi sila nanlalaman ng kapwa. Ibig sabihin, hindi sila nambibiktima, hindi sila gumagawa ng mga criminality. So yun po yung ipapakita ko sa inyo habang tayo nakasakay ng jeep papuntang Quimpo Boulevard. So yung Boulevard pala na yan, dagdag ko ulit is siya dating parang basta pag papasok ka dyan, dalawa lang ang tingin sa iyo ng dayo. Pagpasok ka dyan, bago ang iyong mukha, syempre bagong salta. So dalawa lang ang tingin sa iyo ng mga taga dyan. That's early 90s nasa na mga 90s and early 2000. So pagpapasok ka sa lugar na yan ng Boulevard, dalawa lang ang tingin sa iyo ng mga taga doon. It's either consumer, no? It's either consumer or asset, di ba? So good luck talaga dati. Good luck na kung makapasok ka dyan. Kaya ako naman nagpupunta dyan dati sa lugar na yan, pero kailangan may makasama. Tsaka siya bata lang naman, elementary. Di naman yan mapagdidiskitahan na consumer tsaka asset. Pero nung mga early 2000, siyempre, young adult na. Ibig sabihin, young professional, no, kung tawagin. Nasa 1920, natatrabaho na ako noon. So, siyempre, medyo ganun pa rin, nakatakot pa din kasi titingnan ka talaga ng mga taga doon. Magkakaroon talaga ng mga eye to eye contact at kikilatising ka, titingnan ka sa mga mata kung ano ka ba talaga, kung legit ka lang ba talaga na bisita. Basta bago ka sa paningin ng mga taga doon, talagang pagdududahan ka.
na Shomer or di kaya Asset. So wala pa rin yung ano natin, no, sasakyan. At meron akong mga nakita dito mga magjojowa, mga bata, bagets, magbabarkada na, di ba, naglalakad ng ganito ka ano, komportable. Safe na sila, mga bata pa, mga base, mga high school yata. Pero ano sila, hindi sila takot na mag-holding hands while walking. Sa ibang lugar pa yan, wala na. Yung lalaki pinapatay sa salvage, tapos yung babae gagahasain. Yan. Ganyan, no, sa Luzon. And Cagayan de Oro City, narinig ko rin yung mga ganyang balita. And also Cebu. So yung sa ano naman, sa CDO Cagayan de Oro City, narinig ko yan na yung ano, magjojowa nga na nagde-date sila sa may Seoul somewhere, no. Yan. Natagpuang patay yung ano, parehas. Pinatay yung babae tsaka yung lalaki, kasi yung babae ginahasa muna. Tapos sa Cebu naman, wala, araw-araw yan. Hindi yan ano, yung sa CDO ano lang, hindi naman lagi. Tapos sa saan pa? Sa ano? Sa may Luzon naman, sa may Rizal, province of Rizal. That's Rodriguez, sa may Montalban. Dami din mga magjojowa, ang mga bata pa din, high school, college, tas nagde-date sila sa yan, mga romantic na places. Ganon din ang istorya. Yung lalaki pinatay, yung babae na may ginahasa. Sa Davao City meron naman ganon sa mga lugar, mga barangay, for example Kalinan, yung tulubundokin na bahagi ng ano yan, Davao City, rural areas of Davao. So may mga ganon din eksena, senaryo o cases na namamatay sa gahasa, pero hindi yung magjowa ha, mag-irog, hindi, ano lang, bata ginahasa. Ang suspect naman ay tatay, tiyuhin, lolo, kapitbahay, mga manyak talaga, mga malilibog, mga manyak, mga kriminal. Kumbaga dahil sa kalibugan gumagawa ng ano, kahit bata, di ba? Pinapatay pa yung iba. So ano siya, hindi ano talaga siya, hindi addict, hindi drogista. Sadyang ano lang, walang pinag-aralan, illiterate, taga-bundok, ganun. Na siguro walang pumapatol na iba, walang pera di pambayad sa mga GRO. Kaya ayun, para makapagparaos at mabigyan ng ano, katuparan niya kanyang kalibugan, ayun, bata, inosenteng bata na siyempre babae, hindi marunong lumaban, bata lang, diba? So yun, no, tagal umalis. Okay, ito na, no, so we're moving. Ito yung ano siya, ito na may Ramon Magsaysay Avenue sa gabi. Itong lugar na to, dito maraming mga bangko dito ha. Ito na yan, ito yung matuturing ko na Bangko Capital of the Philippines, I mean Davao City and video. Basta ano dito, mga ATM kaliwat kanan, security bank, bilang tayo ha. Bago tayo makarating sa Quezon Boulevard, Metrobank, video, security, Metrobank. Tapos yung sa Monteverde pa, yan, likod lang nito na ano, next na block, daming bangko. So ibig sabihin dyan is safe, kahit walang hindi naman maliwanag, diba? Hindi siya ganun kaliwanag ang ilaw dito, pero grabe, ang daming mga ATM, daming mga bangko, mga call center dyan naglalakad pauwi at papuntang trabaho, pero wala ka narinig ng mga na hold up, unlike sa IT Park in the Cebu Business District. Okay, Swiss Bank, 4 na. Dito lang to ha, sa ano, Ramon Magsaysay Avenue, kasi ang pinakamarami talagang bangko sa Monteverde, next dito na block or next na kalye. Diba, mga tao, no, chill lang, naglalakad, no? Aso. Okay. 4 na bangko din nakita natin. So far 4 pa lang, no? Ayan, video ulit 5.
B6. Diba? Ganda sa Davao, no? Safe, TTI, 7. China Bank, 8. Hindi ito ano ha, oldest street ang ano, Ramon Magsaysay Avenue sa Davao, pero isa to sa pinaka sikat na puntahan ng mga mamimili kasi Chinatown kasi to dito, mura ang mga bilihin. Kung merong ano nga Divisoria tsaka Binondo, kung merong Divisoria sa City of Manila, meron din kaming ano Oyongo rin sa City of Davao. So yun, no, we have 8 na bangko na nakita natin. Maganda. Okay, so welcome. Ito na yung ano, ito na yung kahabaan ng Quezon Boulevard. Dito na sisimula ha, Ramon Magsaysay Avenue Park o Ramon Magsaysay Park. So dito magsa-start yung Boulevard, Quezon Boulevard hanggang sa tulay ng Bolton Bridge. Ang mga tao sa gilid nagkakape, kumakain ng tinapay, tumatambay sa gilid, hihigop ng kape. Mini forest. Dati napakadelikado dito maglakad ka, nako 90s magulo tong Davao. Ito rito ano pa rin na Mini Forest Boulevard, Barangay 21 23 rather, sorry, 21 pala doon sa may ano no, Isla Verde. Mini Forest Health Center. Safe na ngayon ang ano, Boulevard. Hindi na magulo. At mga tao rito, mga nakatira, matitino na talaga. Trabaho, empleyado, gano'n, no? Hindi kaya dati na tirahan to ng mga snatcher, hold-upper, mga basta ipinagbabawal na mga gawain. Piapi, public market. Ito rin, Piapi, isa rin to, no? Nakatakot din to dati. Pag sinabing tagasan ka, Piapi, nako red flag. Kawawa yung mga matitino na dito nakatira dati kasi mahusgahan. Pag ngayon hindi na, galing. So talagang masabing Davao City, wash out, na ano talaga siya, nalinis talaga ni Tatay Digong. Hindi yung in certain areas lang. Meron kasi tayong mga lugar na napuntahan ako, for example, Quezon City. Ang Quezon City ay ayaw sa mga madudumi, gano'n. So malilinis kung nangyari sila. Pero hindi naman lahat na lugar. Kasi pag ikay nagawi sa may bandang Novaliches, aba, daming kalat doon, daming ano, dumi. Lalo sa may mga barangay sa Oyo. O sino taga Quezon City dyan, no, sa Oyo. Yung sa Oyo, ano yan, malapit sa Novaliches Bayan. Napaka dumi. Ibig sabihin ano yan kumbaga hindi sila consistent sa kailang mga programa at advokasya. Unlike sa Davao City, pag sinabi ni Tatay Digong na linisin ang Davao, pag sinabi ni BP Sara na ayusin ang Davao, talagang maayos at malinis talaga yan. Mula sa pinakasulok-sulukan, pinaka-squatter area or slums area or informal settlers hanggang sa pinaka bulubundukin. May mga naman, mga kaso dito na yan, nagsasaksakan, nagpapatayan, nagkatagaan. Pero normal yan, no? Magkakapatid nag-aaway sa bahay.
So walang kinalaman yan sa safety protocols and safety measures sa siyang syudad. Siyempre yung mga hater, mga basher, mga galit sa mga Duterte at mga taga Davao ay siyempre gagawin lang opportunity ho yan, no, ng mga ganyang balita para ayun, pagtawanan ng Davao City. Doon na naiisip na hindi talaga may iwasan sa pamilya na magpapatayan, magsasaksakan, magtatagaan hanggang sa may mamatay ng tulad ng leeg, ulo, ganun. So yan, Davao City is indeed a safe city. Galing kahit madaling araw, ligtas ka dito maglakad. Tsaka maliban doon, kapag ka ikay may kailangang informasyon, tatanong mo lang dito sa mga tao, talagang tutulungan ka. Lalo kapag ka malamang ikay dayo, taga Luzon or Visayas, as first time mo sa Davao, nako. Although in nature naman talaga sa ating mga Pilipino na napaka-hospitable and very helpful natin sa mga turista, bisita, mga dayo. Sa mga naghahanap ng gaya niya, no, dayo yan si kuya, hindi yan taga dito kasi tinatanong niyo yung driver tungkol sa kanyang destinasyon. Sample lang yan, hindi kami talaga dito sinusubukan or ginagawa talaga namin mga taga Davao ang aming pinaka-best na mag-guide ang mga dayo bisita. So okay, so yun lang siguro, tapos na tayo. Mga pala, yung Mabini Boulevard, Trading Boulevard ay hindi natin na-mention, no? Nadaanan na natin. Isa rin yan sa mga sikat talaga dati. Kasasaksakan, rumble, basta may mga hindi rin magandang mga dyan, activities, mga illegal na mga gawain sa Mabini and Trading noong araw 90s, early 2000. And ito Washington, yan, likod ng Almendras Gym. Marami din dyan. Bukana, nako Diyos ko, Bukana, isa yan sa nakakilabot, nakatakot puntahan dati. Kung gusto mong mapadali ang iyong buhay, punta ka ng Bukana, siga-sigaan ka doon, di patay. Sila siguro, maraming thank you. We're done sa ating Quezon Boulevard, sa ating Quezon Boulevard tour. So sana yung nagustuhan ho ninyo and ingat sa